Ngayon, dito na tayo kay Villar. Naku totoo kaya ito? Kasi ang sabi ho dito, mga kababayan, ito ayan, Camille Villar. Hahainan ng show cause order dahil sa umano'y vote buying sa Cavite. Basahin nga natin yan. Grabe. Hindi na kinakaya siguro. Biruin mo, sabi, ang bali-balita ho, 1 billion na daw yung nagagastos ng mga Villar para po sa kandidatura ni Camille Villar na kapatid ni Mark Villar na hanggang ngayon po, tahimik pa po, samantalang nung panahon ho, nung hindi pa bumabagsak yung tulay, maingay ho sila. Tatak Duterte, itong tulay na to. Nung bumagsak na ho, iba na po ang may tatak. Si Bongbong Marcos na lang daw po ang may tatak. Hanggang ngayon ho, tahimik. Wala pang sinasabi si Mark Villar doon. Camille Villar hahainan ng show cause order dahil sa umano'y vote buying sa Cavite. Ayan ho, balita ho ito ng balita. Di ba? Basahin natin mga kababayan. Baka uminit ang ulo ni Cynthia Villar. Ano ho? Inihayag ng Commission on Election o COMELEC committee kontrabigay nitong Martes, Abril 22 na hahainan ng show cause order si senatorial candidate Camille Villar dahil sa umano'y vote buying na kinasangkutan niya sa isang pagtitipon sa Imus, Cavite. Nakita umano ang presensya ni Villar sa isang aktibidad sa Barangay Buhay na Tubig sa Imus. Bibigyan daw si Villar ng 3 araw upang magpaliwanag sa naturang umano'y vote buying incident. Habang sinusulat ito, ay wala pang komento o pahayag ang mga Villar. Tingin ko ang gagawin lang nila dyan, pass. Wag mong pasinin. Hayaan mo na yan. Kaso yung COMELEC, ang humihingi ng paliwanag sa kanila. Mukhang hindi nila pwedeng baliwalain. Di ba kapag kaganyan yung mga vote buying, posibleng ma-disqualify yan? Ano po? Posible na ma-disqualify yan, mga kababayan, kapag hindi nila sinagot yan. Kasi yung sa mga ta-artists, kapag merong mga issue na mga ganyan, hindi lang ho nila sasagutin para mamatay yung sunog, para humina yung pag-uusap doon. Pero ito mukhang malabo ho, mga kababayan. Matatandaan, kasama si Villar sa senatorial slate ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kahit na nandiyan ka pa sa alyansa, ipapacheck ka pa din namin. Kung meron kang pagbigay ng pera o kung anuman, sabi nga ho, mga kababayan, nung matatalinong Pilipino, kunin nyo. Diba? Kunin nyo. Pero wag nyo iboto. Ako ho, isa sa nakikita ko na senyales, mga bossing, na mahina talaga ang kandidatura ng mga Villar o nitong si Camille Villar, ay dahil po doon sa umabot na sa tumalon Alam natin mga Duterte to, alam natin mga DDS itong mga Villar. Nakasuporta yan kay Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo hindi ako magto-12-0 sa alyansa. Hindi ako magto-12-0 sa alyansa, mga kababayan, kasi alam ko na meron dyan sa alyansa na pagka nanalo, ang gagawin niyang mga yan is sumuporta na hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte. Pikit mata na yung mga yan. Pikit mata na yung mga yan na iboboto ko si Sara kasi kakampi namin to. Ganun na yan. Hindi na ho yan ibabase sa ebidensya. Ang dami hong ebidensya, mga kababayan Doon nga lang ho sa resibo, 1,200 at 1,299 na resibo. Walang sinumar, walang birth certificate, walang death certificate. Saan ka pa? Yun na nga lang po, kaparte nung impeachment, mga bossing, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo.
Hirap ng lusutan yun eh. Di ba? Pero, ang laging sinasabi nung PDP is, iboto nyo kami para hindi ma-impeach si Sara. So sa madaling salita, mga boss chief amo sir, itong mga kandidato ng PDP at itong ini-endorso ni Inday Sara Duterte. Sabi nga ni Roque, hoy mangga. At itong si Camille Villar. Pagka nakalusot ito, simple lang ang sasabihin ni Sara. Oh, may utang na loob kayo sa akin ha. Kasi nung nandun kayo sa alyansa, laglag kayo, bagsak kayo. 'Di ba? Laglag kayo, bagsak kayo. May utang na loob kayo sa akin ha. Kayo ang judge sa impeachment ko. Alam nyo na. Kaya, pikit mata. No sa impeachment ni Sara Duterte. Di ba? Simple, mga kababayan. Pero kaya lang, mukhang may kakaharapin si Camille Villar, mga bossing. Kailangan magpaliwanag. Ano ang paliwanag? At kung meron kayong video noon, i-send nyo sa akin. No? I-play natin dito kapag pagka mamaya, paggising nyo sa umaga, yung live natin ng umaga, i-send nyo sa akin. Nako, mahaba-habang paliwanagan to. O, eto. Yung nanay naman. 'Di ba? Si Camille Villar magpapaliwanag tungkol doon ho sa vote buying na sinasabi. Si Cynthia Villar naman nagpapaliwanag ho doon sa sinasabi ni Attorney Claire, mga kababayan. Na yung NFA, mga bossing, ay nawalan ng silbi, no, na ma-regulate po yung mga presyo ng mga ng bigas, etc., etc. No? Ngayon, hinihiling ng gobyerno na maibalik sa NFA yung pag-regulate to. Kasi wala, kawawa yung ating mga magsasaka. Biruin nyo naman, yung rice tarification law. Hanggang dito lang ang presyo ng bigas ninyo. Yung mga magsasaka natin, kaawa-awa ho, mga kababayan. Hindi nila maibenta ng presyong maayos at kikita sila ng maayos. Dahil po dyan sa rice tarification law, mga bossing. No? So ngayon, kapag ka ikaw magsasaka ka, ano gagawin mo? Isasaka ko, kunyari may 10 akong may 10 hektarya ako na kalupaan. Isasaka ko ba to o hindi? Tinatamad ako magsaka eh. Bakit? Wala eh. Tingnan mo, ang puhunan natin.